Update po tayo sa eleksyon guys. Malapit na pong eleksyon, no. Marami pong nagtatanong sa atin. Naghingi po ng advice, tulong kung sino po ang karapat dapat na iboto. Balikan po natin. Nandito po tayo ngayon sa ating kaibigan guys. Sana po hindi po kayo magalit ha. Kasi po kung gusto po niyo magalit, yung diwindi lang po ang inyong i-blame po dito kung sino man po ang kanilang gustong ipaboto, kasi po sila po yung nakakaalam kung sino po talaga ang mabuti. Kasi kahit po nakikita po niyo yung tao na tumatak po ngayon, kahit alam ko maraming hindi po nagkakagusto niyan, pero talagang ganyan talaga yung tao, no? Nagbibigay talaga ng mga negatibong pahayag na hindi po daw maganda iboto yan. Noong isang linggo, ipinapaabot na yan ni kaibigan kung sino po ang ipaboto sa atin, kaibigan. Balikan po natin kaibigan, baka po nag-iba na po yung survey po ninyo ngayon kung sino po ba talaga ang pinaka number 1 po dito na magandang iboto na senador. Hindi pa rin mababago guys, number 1 po talaga, sabi ng ating kaibigan. Bakit po kaibigan nagustuhan po ninyo ito? Hindi po ninyo makikita sa labas po ng kanyang ugali guys, ang sabi ng ating kaibigan. Kung meron kayong nakikita na merong pwedeng malait po sa kanila, ito lang ang masasabi ng ating kaibigan. Sa puso niya nakikita na totoo po ito makatulong sa ating bansa. Kung sakali man na meron pong ipatupad na hindi maganda dito sa ating bansa po. Ito po yung sinasabi ng ating kaibigan noon. Si Marcolita po ang dapat po daw talaga number 1 po natin iboto, sabi ng ating kaibigan. Makakatulong po yan. Kasi nakikita ng ating kaibigan guys, maraming mga pagbabago na mga pwedeng gawin po ng mga mambabatas, lalo na yung makaupo dito sa ating bansa na mga senador yun guys. Mayroon nakikita si kaibigan na hindi po maganda, na nakikita po nila na pwedeng gawin po sa tao. Ano po yan kaibigan? Kung babasyan po natin, no, bawal po talaga na mag-asawa po ng dalawa o ano, no? Yun po ang iniingat-ingatan po talaga natin, no? Kaya ayaw po ng ating kaibigan na mangyari ito, kasi nakikita ng ating kaibigan na may panahon po talaga na yun po ang sinasabi po nila na pwede na gawin pong batas yan. Ano po yan kaibigan? O payag ba kayo na mangyari ito? Kung mayroon po mga senador na makaupo dito, kung bigyan po nilang batas na yung babae at saka yung babae din na mag-aasawa, no, pasensya na po kayo kung meron tayong madadaan. Hindi po talaga maganda yan. O ganyan po, yung mga lalaki at lalaki mag-aasawa, payag po ba kayo? Anong nangyari po noong galit po yung nasa taas sa tao? Di ba meron po siyang pinarusahan na asan ba yung lugar na yan? Sodoma, di ba? Anong ginawa? Yon. Kaya nakikita ng ating kaibigan na ito po ay mangyari talaga. Natatakot po talaga si kaibigan kung walang mga taong makaupo na maganda po ang layunin. Kaibigan? Ano po? Oo nga. Yun po ang maganda po talaga. Yun po ang pinaka maganda po na ipapaabot natin. Guys, ito po yung masabi ko Hindi po ito pang underestimate ba. Wala po kami nambubuli ha. Ang ipinapaabot ng ating kaibigan, binabase lang po niya doon sa nakasulat, no? 'Di ba? Bawal po talaga 'yan. Oo, 'yun po ang totoo. Kaya sana po hindi po magalit yung mga tao na binabay o linalaki. O kaya kahit po basahan pa ninyo ng yung Bible doon, kasi natakot si kaibigan guys na mayroon pong magpapatupad nito, no? Mayroon na pong nagplano nito na pwede magdoble ng asawa. Yun po ang totoo. Kaya natakot si kaibigan, no? Mas lalo pang magagalit po talaga yung Panginoon sa tao. Kaya maraming nadadamay. Kaya nais po ni kaibigan ngayon na kung sino man po yung
nagpatanong nito. Sana po ay magustuhan po ninyo itong tao na sinasabi namin na iboto, no? Si Marcolita po talaga yung nasa bakba ni katatay, kaibigan. Oo nga, nasa inyo lang po kung sino po ang inyong iboboto po doon sa iba, no? Kayo na lang po bahala. Kung pero meron pang pwede na magbago dito, tay. Pwede pa rin natin ipapaabot. Sige lang po guys ha, ipapaabot namin ito. Ngayong malapit na po yung halalan. Sa Mayo na lang po kami magpapaabot ng final. Kasi tinitingnan pa ni kaibigan ngayon. Wala po siyang nakikita na yung tulad po kay ano. Oo. Sana po marami pong mananalo. Na yung mga layunin po nila ay nasa Diyos po talaga yung kinukuha po nila, no? Yung mga batas po para po ay malinis po talaga at maranasan po ng mga kabataan dito na mayroong makapaglingkod po sa atin na may puso at makaranas po tayo ng tahimik at saka yun po yung gusto po natin na makamit po dito sa ating bansa. Tay, yung ipinapaabot ng ating kaibigan na sinasabi po niya na mga batas na hindi po na magugustuhan po, no, sa Panginoon. Yun po ang kanilang gusto po talaga na maipaglaban. Yun. Kaya ipinapaabot po nila ito. Nasa inyo lang po kung magalit po kayo. Wala po kaming magagawa kung ayaw po ninyo na iboto. Basta yung sinasabi ng ating kaibigan, sinunod ko lang po. Kung gusto po ninyong magalit, no, si Duwindi lang, pwede po ninyo yan batukan, no, kaibigan mo. Kasi po alam po ni kaibigan, kung makita man niyo yung panglabas na ugali, hindi po yan basihan, no. Ang nakikita ng ating kaibigan yung nasa loob ng kanyang puso ng isang tao na mabuti po talaga ang layunin po nila dito sa ating bansa, na maipaglaban po yung nararapat na yung nakabase po sa mga kautusan ba, no? Kasi kadalasan po ngayon puro dalang kurakot, pira-pira. Yun po talaga ang totoo. Ang sabi po ng iba, minsan lang po talaga na meron tayong mapipili ngayon ng mga politiko. Kaya subukan natin ito ha. Kung magkamali man si kaibigan na yun pong kanyang ipaboto po sa inyo, pwede po nyo kaming balikan. Pwede na po kayong hindi na po magsubaybay sa amin. Yun po ha. Oo, yun po, pwede po ninyo kaming balikan. At i-blame lahat sa amin, pwede yan. Kung walang magagawa yung tao na yan na kanyang pabutuhan. Salamat kaibigan sa nagawa ko lang po itong video guys na ipaabot. Kasi maraming nagtatanong, kasi maraming nagsasabi kung ano po ba kung mayroon po pagbabago. Kaya binigay po namin yung yung pabutuhan nila.